up, mga kumari kong tigang? Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at talaga namang positibong positibo. It's me, Ray Kumari, and welcome back to my channel. Positibong positibo po ba kayo? At gusto nyo po bang kayo po'y dagasain ng maraming kaswertihan? Pues, panoorin nyo po ang video kong ito. Di ba ga? So yun na nga po ha, mga kumari kong tigang, isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. At ngayong araw na ito, for today's video po ito, may pag-uusapan naman po tayong mga napaka-interesting na bagay ha, mga kumari kong tigang, tungkol po sa kaswertihan at kamalasan, pa rin syempre ha, mga meme sa ating buhay. Kasi ano ba itong mga to? Ito po'y pag-uusapan natin ngayon, mga sinasabing mga pamamaraan para kayo po ha, mga kumari kong tigang, ay makahalina ng mga bagong pagkakaswertihan at maiwasan natin na tayo po ay maghirap. Kung gusto niyo po kayo po ay umunlad ang inyong pong mamumuhay at kayo po yumaman. Talaga ba? Meron palang ganun. Opo, ako po'y magbabahagi sa inyo ng mga ilang gabay po ha, mga kumari kong tigang, na dapat nyo pong gawin. Diyan po mismo sa loopunan nyo pong mga tahanan at free po ito ha, mga kumari kong tigang. Wala pong bayad ito. At ito po'y magagawa nyo po dyan sa bahay po ninyo araw-araw. Talaga ba? Ano yan? Yun na nga po ha, mga kumari kong tigang. Kasi ngayon nga po magbabahagi tayo ng mga ilang bagay-bagay po o mga pamamaraan na dapat nyo po tandaan ha, mga kumari kong tigang, at dapat nyo po gawin po ninyo para kayo po ay mas daluyan at pasukin ng mas maraming mga positibong enerhiya na maghahatid sa atin ng sinasabing mga kaswertehan na yan sa buhay. Ano-ano ba yung mga yan? Meron po tayong list ha, mga kumari kong tigang, na mga basic lamang naman po ito na pwede nyo pong gawin sa tahanan po ninyo na magiging gabay nga natin para tayo medyo umalwan-alwan na ang ating pamumuhay. Number 1 po ha, mga kumari kong tigang. Nako, ito po yung lagi kong sinasabi sa inyo na dapat po yung ginagawa po ninyo. Kahit naman po once a week naman po siguro yung dapat ginagawa nyo ito ha, mga kumari kong tigang. Baka nakakalimutan nyo na po ito. Ang paglilinis po ng ating mga tahanan. Nako, baka naman kasi kayo po ha, mga kumari kong tigang, ang mga pamamahay nyo talaga ng kalat-kalat na, sabog-sabog na dyan ha, mga kumari kong tigang, at napakadumi na. Kasi alam nyo po ba ha, mga kumari kong tigang, na ang mga negatibong enerhiya ay talagang gustong-gusto yung mga lugar na ganyan. At alam nyo po ba yung mga positive energy ay nako, tinatabangan na pumasok sa mga ganyang lugar kapag ka napakarurumi. Abay, opo ha, mga kumari kong tigang, kahit ba naman kayo ha, mga kumari kong tigang, papasok ba naman kayo sa isang bahay na parang sa tingin nyo pinamamahayan na ng ahas at nagkarumi-rumi na, yung parang pwede na magtanim ng kamote dyan. Nako, kapag kaganyan kasi mga bahay po ninyo na napakakalat, napakadumi, sabog-sabog, at parang nanlilimahid, mabaho, ganyan, mainit. Tapos, parang pelikula tayo, ayoko ng madumi, ayoko ng putik, ganyan. Parang ganun ha, mga kumari kong tigang. Kapag kaganyan po ang bahay po ninyo, nako, malagihay po kayong pasukin ng makaswertehan dyan. Kaya kayo po, ugaliin nyo po ang maglinis ng bahay po ninyo. Kung hindi nyo po kayang araw-araw, syempre, mahirap naman po yung magbabacuum kalagi dyan ha, mga kumari kong tigang, araw-araw, yung kayo magbabaldiyo araw-araw. Kahit po once a week lang po, mag-general cleaning po kayo. Pwede nyo pong gawin yan ha, mga kumari kong tigang, kahit weekends. Pag wala kayong trabaho, para kapag ka pumapasok yung bagong linggo, welcoming po yung bahay natin, malinis baga. Kasi baka yung mga basura nyo dyan, nanggigitata na, nilalangaw na, binabangyaw na, ayaw nyo pang itapon. Tapos yung mga, yung mga sahig nyo, puro lupa-lupa na. Nako, baka kayo pinamamahayan na ng ahas dyan. Pag kami pumunta sa bahay nyo, tatanungin, nasa ng ahas? Anong ahas? Ahas, baka kayo pinamamahayan na ng ahas ang bahay nyo. Kasi ha, mga kumari kong tigang, kung may napuntahan na bahay na ganyan, yung bahay niya bagay sari-sari, samot-samot baga, napakaraming kalat. Yung kasama kong hamit na hamit, Ginook, yung kaibigan namin. Sabi, nasaan? Nasaan? Sabi nung may-ari ng bahay, alin? Yung ahas, nasa ng ahas? Anong ahas? Yung ahas dito sa bahay niyo, kasi hindi yung bahay mo, parang parang pinamamahay na raw ng ahas. Kaya parang nakakatakot daw pumunta doon. Kasi baka kung ano na nga yung naando sa loob. Kasi baka ganyan nga po ha, mga kumari kong tigang, ang bahay po ninyo, nako, iwasan nyo po yan. Maglinis kayo ng bahay po ninyo. Ano ba, mag-agiw-agiw kayo, nagpunas-punas kayo ng mga muebles nyo. Mas maganda po, magbaldiyo kayo. Kasi alam nyo po ba ha, mga kumari kong tigang, yung mga bahay po na binubuhusan po ng tubig at kineklans yan, nawawala po yung mga negatibong enerhiya na maaaring nagpapabigat po sa buhay natin. Tapos, isa pa po ha, mga kumari kong tigang, number 2, ganito po, dapat po once a month, iangat nyo po o i-move nyo yung mga gamit po ninyo. Halimbawa, mga aparador ninyo.
Yan, i-move nyo sa kaliwa, i-move sa kanan, ganun. Kumbaga, angatin nyo, tapos walisan nyo, punasan nyo. Yun po ang tama. Kasi yung mga stagnant na energy na namugigi na dyan, halimbawa yung mga kama nyo o aparador nyo, na ando na lang ng 10 years, hindi nyo man lamang binubuksan. Hindi nyo alam kung ano nang laman yun. Baka nga may ahas na. Eh naku, negative na po yun, hamak mga kaibigan. Halimbawa, pati ang gamit po, kapag hindi nyo na ginagamit, eh tanggalin nyo din sa bahay po ninyo. Kasi dapat, kasi kaya nga tinawag siyang gamit ginagamit. Kapag ka-stagnant na po, hamak mga kaibigan, yung mga gamit nyo, halimbawa mga kalderong luma, mga kalderong yung sira-sira, andyan pa rin sa bahay nyo, iniipon nyo pa rin, yung mga plato-plato, yung mga bingaw-bingaw na. Tapos yung mga damit nyo, yung panahon pa ng ng hapon. Well, may ganyan, hamak kumari ko kasi ang lola ko noon, ganyan yung mga damit niya. Nasa aparador pa rin po niya, hamak kumari ko. Sabi ko sa lola ko, Lola, bakit nandito pa ba itong mga lumamong damit? Susuot mo pa ba to? Hindi na kasya sa ito nung dalaga ka pa. Eh siguro umaasa pa na papet siya. Nako, kayo po ba hamak kumari kong tigang ay ganyan? Nako, alam niyo po ba hamak kumari kong tigang na isa po yan sa nagpapabigat ng buhay po natin. Yung mga nakaklattered na po dyan ng mga luma nating damit, yung mga sapatos, damit, yung mga ayaw nyo nang isuot na hindi nyo na ginagamit, ipagtatapon nyo na po yan. Kasi ang na-invite na po na energy, yung stagnant energy na nagpapabigat nga po sa buhay natin. Kaya tayo po, hindi pinapasok ng mga swerte. Kaya tayo laging parang ang bigat-bigat. Lagi tayong minamala sa hamak kumari kutigang. Yung mga ganyan damit po hamak kumari kutigang na hindi nyo na ginagamit, i-dispose nyo na po yan. Pamigay nyo na! O ibenta nyo sa ukay-ukay kung nanghihinayang kayo, kung ba medyo mahal. Huwag nyo na asahan na kayo papayat pa. Nako po, asang-asang papayat pa kayo, masusud nyo pa yung dati yung damit, pero kayo naman po yung lamon naman ng lamon. Paano mangyayari yun? Kaya tigilan nyo na po yan, hamak kumari kong tigang. Yan po ang number 3. Tanggalin nyo na po, hamak kumari kong tigang, yung mga luma-luma nyo pong damit, lalong-lalo na po yung mga hindi nyo na isinusuot. Tapos, number 4 po, hamak kumari kong tigang. Kung gusto kayo po ipasukin ng mga kaswertihan at po talagang dagasiin ng maraming pera, ito po hamak kumari kong tigang, huwag nyong gagawin ito. Ang pagwawalis po ng bahay po ninyo, lalong-lalo na po pagka lumubog ng araw. Sa gabi po, hamak kumari kong tigang. Sasabihin ng iba, mamimiloso pa, sabihin, paano yung may mga basura, ganyan. Hindi mo ilalabas yun. Yun lang ang type pong maglinis. Bakit hindi nyo pwedeng gawin yan sa umaga? Kasi nga, yung mga ganyang pinagbabawal na ginagawa doon sa paniniwala ng pamahiin, hindi naman mahirap sundin yan, hamak kumari kong tigang. Kasi wala naman pumawala sa atin kung susundin naman natin, hindi baga. Kung bagay gabay lang naman po yun. Sinabi ng matatanda natin manunood, huwag kayong magwawalis ng bahay pag kagabi na, lalong-lalo yung palabas. Kasi malas po yan, hamak kumari kong tigang, totoong-totoo po yan. Kaya yan, wala nang yun po yung nalaman ko. At talagang hindi ko ginagawa yan, hamak kumari kong tigang. Ever since, hindi ko talagang ginagawa yan dito sa bahay. Ang pagwawalis po ng bahay kapag kagabi na. Sa umaga po kayo magwalis, hamak kumari kong tigang, siguro naman po meron kayong konting oras bago kayo pumasok o bago kayo umalis ng bahay. Agahan yung gising nyo, tapos maglinis-linis muna kayo. Yan, maghugas kayo ng mga plato, magwalis-walis kayo ng bahay nyo. Huwag nyo patang iiwanan, hamak kumari kong tigang, yung mga pinaglamunan nyo, nakabag na pa dyan sa mga lababo nyo, hindi kayo naguhugas. Talaga ba, nakabag na? Parang maruming damit, hamak kumari kong tigang. Opo, merong ganun, hamak kumari kong tigang. Nakikita kong minsan nga yung mismong lamesa, iniiwanan na lang, hindi nililigpit. Bawa ilalayas, tapos pagbalik pa sa hapon, saka pala magliligpit. Meron bang ganun? Ako, alam niyo po ba, hamak kumari kong tigang, malas yan kapag kayo na winawan ninyo. At isa pa po, hamak kumari kong tigang, kapag kayo po ay gigising sa umaga, waniin niyo po na bago kayo tumayo o bago kayo lumabas ng kwarto po ninyo, bago kayo lumayas sa bahay, ayusin niyo po muna yung mga hinigan po ninyo. Yan yung kama nyo, yung beddings nyo, ayusin niyo muna. Yung unan nyo, itiklop yung kumot nyo, pagpagin nyo yung kama nyo para pagbalik nyo sa hapon, maganda yung aura, hindi yung kung ano-ano nang nasa likop yung stress sa kalye, tapos pagdating nyo sa bahay, pagdating nyo sa kama nyo, ganyan na itsura, nakabag na yung mga kumot na ganyan. Parang di ba nakakabuisit? Kaya gawin nyo po yan. Yan, ang ugaliin nyo po na kayo po ay maglinis po muna ng mga hinigan po ninyo. Ang isa pa po, hamak kumari kong tigang, wag na wag yung gagawin. Ang paglalabas sa gabi. Di ba, lagi kong sinasabi yan sa inyo, iwasan nyo po ang maglalabas sa gabi kasi malas po yan. Yan ang pong nagiging dahilan, hamak kumari kong tigang, yung paglalabas sa gabi, ang naidudulot ng kukunan sa atin, sakit sa katawan, yung mga karamdaman, yung mga unexpected na mga illnesses, mga karamdaman, lagi kayo may sakit dyan, hamak kumari kong tigang, may mga nararamdaman kayo, laging mga sumasakit-sakit. Tapos yun nga,
naghihirap kayo dahil nga, yun, nauubos ang pera nyo kasi lagi kayong may mga pinagagamot, lagi kayong may pinapacheck up, bili kayo ng bili ng gamot. Kasi gawa nga niyan ang paglalabas sa gabi, kaya iwasan nyo pong gawin yan. Pati po yung pagtitiklop ng damit sa gabi, iwasan nyo rin po yan, hamak Maray Kuntigang. Tapos, yung pagsasampay po sa labas ng bahay na iniiwanan nyo overnight, yung naseserenuhan. Kasi alam nyo po ba, hamak Maray Kuntigang, yung mga damit daw natin na iniiwanan natin sa labas ng bahay, yan daw po ay parang nalulukuban daw yan ng mga negative energies ng mga elemento na nasa labas. Yung mga outside energies na, yun nga, nagbibigay nga sa atin ng mga misfortune sa buhay, yan. Mga ganyan mga elemento. Ah, talaga ba? Pero palang gano'n. Abay, opo, hamak Maray Kuntigang. Kaya wag nyo wawaniin na kayo po'y maglalabas sa gabi tapos kayo magsasampay ng damit nyo, naseserenuhan siya. Kasi alam nyo, yan din po ang nagiging sanhi ng sakit, yung kiyawa. Yung kiyawa, yung sa babae po yan usually kasi yung sinasabi, lalo na kapag kayo po yung nagsasampay ng mga panty nyo, mga underwear nyo, sinasampay nyo sa serenuhan, nasiserenuhan siya, kayo po yung magkakakiyawa. Talaga ba? May basis ba yun? Abay, sa ano po ng pamahiin, hamak Maray Kuntigang, sa kasabihan po ng matatanda. Totoo po yan. Kaya usually ang kiyawang yan, parang yan yung, ang version naman po natin yan ngayon ay yung cervical cancer. Talaga ba? Opo, yung parang, di ba sa, sa ovary yan? Sa ovary yung sakit ng babae. Yan po, sabi ng matatanda noon, hamak Maray Kuntigang. Eh ako naman, nag-base lang naman ako sa sabi-sabi nila. Pero yun nga po, hamak Maray Kuntigang, wala nang pumawawala sa atin kung yan po ay ating susundin, hindi ba ga? O malay nyo, yan po ang makatulong sa atin para maiwasan natin yung mga sinasabing mga sakit-sakit na ganyan. Tsaka parang ang pangit nga naman, hamak Maray Kuntigang, na tuwing gabi kayo maglalaba. Di ba? Imbis na kayo nang mamahinga na pa kayo, salang pa kayo ng salang sa washing machine, hindi na kayo nakapagpahinga. Gawin nyo yan sa umaga. Pagka gising sa umaga, magsalang na kayo. Tapos bago kayo lumayas, edi na dryer nyo na yun, isampay nyo na para pagbalik sa hapon, sasamsamin nyo na lang. Pero sabi nga, hamak Maray Kuntigang, huwag kayo magtitiklop ng damit na, yung mga tiniklop na damit sa gabi. Yan, isa po yan, hamak Maray Kuntigang. At ang isa pa po, hamak Maray Kuntigang, na isa po sa malas na hindi dapat ginagawa yan sa ating mga tahanan. Yung pagsusuyod po sa gabi. Lalo-lalo po, halimbawa kayo po yung mga kuto. Nako. Tapos gagawin nyo pa po yan, hamak Maray Kuntigang, sa mga hapagkainan po ninyo. Doon kayo suyod ng suyod sa lamesa. Siyempre, doon nyo makikita kasi pagka laglag ng kuto, tinitiris nyo pang ganyan sa lamesa. Nako, wag na wag yung gagawin niya kasi negative po yan, hamak Maray Kuntigang. Malas yan. Oh, so yun po, hamak Maray Kuntigang, isa pa po yun. Tapos, isa pa po, hamak Maray Kuntigang, iwasan nyo po yung pagtatabas o yung pamumutol ng mga halaman kahit puno, hamak Maray Kuntigang, kapag lumubog na yung araw. Halimbawa kayo po mga nagtitrim po ng garden po ninyo, huwag kayo magpuputol-putol ng mga buhay na puno o halaman kapag lumubog na yung araw. Kasi baka mahagip nyo dyan yung mga elemento na namumugigi na dyan. Kasi alam nyo, yung mga ganyan na mga elemento, bandang alas 5, alas 6, lumalabas na yan. Baka pag gupit yung ganyan, yung paa nung duwende yung nyo, naputol nyo. O, di nabusit pa sa inyo, baka mamaya kayo isumpa pa noon. O, di magka-leche-leche ang buhay ninyo. Ganun yun, iwasan yung pagpuputol-putol ng mga puno kapag lumubog na yung araw. Kaya din ba sinasabi nga ng matatanda, "Hoy, huwag na kayo tabas ng tabas dyan. Huwag kayong kulin ng kulin dyan kasi baka mahagip nyo yung mga elemento dyan, manuno kayo." O, kasi negative nga po yan, hamak Maray Kuntigang. Pero kung halimbawa, sa mga city naman, meron pa ba mga puno-puno doon na pinuputol-putol? Parang wala na. Seryoso. Pero kung halimbawa kayo may nakatira nga po sa mga gubat-gubat, sa mga bundok-bundok, hamak Maray Kuntigang. Kasi marami pa pong ganyan sa mga ganyang lugar. Kaya iwasan nyo na lang pong gawin yan. Tapos ang isa pa po, hamak Maray Kuntigang, kapag kayo po'y kumain na sa gabi, huwag nyo pong hahayaan po, hamak Maray Kuntigang, yung mga kinainan nyo po, hindi nyo po hugasan. Tapos kapag kayo po magtatago ng mga pinaghugasan yung mga gamit, huwag nyo pong itataob. Yan, especially yung mga plato, baso, yung mga lutuan nyo. Pagka magtatago po kayo niyan, mas maganda po isabit nyo. Pero huwag kayong magtatago ng mga utensils nyo po, yung mga ginagamit nyo sa pagkain na nakataob. O, tandaan nyo yan, hamak Maray Kuntigang. Pero yung nakatagilid na ganyan, yung nakapatas na ganyan, nakatagilid sa banggirahan. Di ba nung araw, banggirahan yan, yung may parang kawayan, tapos nakaganyan-ganyan. Sunod-sunod yung mga tapos ang mga kawali, ang mga kaldero nakasabit sa dingding. Yun po ang mas okay, mas tama po yun. Kesa po yung itataob nyo po yung mga kaldero nyo na walang laman, tapos ipapato nyo yung takip. Naku, yan po yung pinakaisa sa malas. Huwag nyong gagawin at huwag nyong wawaniin yan, hamak Maray Kuntigang.
Kasi yan po ang nagiging sanhi o nagiging dahilan kaya tayo po'y lagi na lamang nauubusan ng pera sa ating buhay. Madaling maubos ang kayamanan natin baga kapag ka ganun. O, di baga? So, yun po ha mga kumain kuntigang, ilan lang po yan sa mga sinasabing mga pamahiin o mga gabay na dapat po natin i-observe natin o sundin natin ha mga kumain kuntigang kasi wala nang pumawawala ha mga kumain kuntigang. Kung yan po yung ating gagawin at susundin, hindi baga? Kasi bala nyo, yan ang makatulong sa atin para tayo po matanggal na yung mga sinasabing mga negativities na yan na maaring namumugigi niya dyan sa bahay po ninyo kaya kayo laging minamalas. Talaga ba? Opo ha mga kumain kuntigang. At yung number 1 po ha mga kumain kuntigang, huwag nyong kakalimutan yan. Maglinis kayo ng bahay po ninyo. Pero sa umaga ha mga kumain kuntigang, huwag sa gabi. O, di baga? O, so yun po ha mga kumain kuntigang, at kung kayo po halimbawa ha mga kumain kuntigang ay meron pang mga ilang alam na gabay o mga pamahi, yung paniniwala na hindi dapat po ginagawa sa ating mga tahanan, pwede nyo po yung i-share dyan ha mga kumain kuntigang sa ating comment box. Isulat nyo lang po yan dyan, at kapag kaya po yung nabasa natin, pwede po natin yung i-share po dito ha mga kumain kuntigang. At pwede rin po kayo mag-suggest dyan ha mga kumain kuntigang na iba pang mga topic na gusto nyo pag-usapan natin dito, at kapag ka napili po natin yan ha mga kumain kuntigang, gagawin din po natin yan dito ng video. O di baga? O, so yun po ha mga kumain kuntigang, sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing kamalasan na yan. And with that mga kumain kuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Dahil mga kumain kuntigang.